masayang buhay. Lagi po nating tatandaan, bawat umaga, hatid ay bagong pag-asa. Welcome back to Amazing God YouTube channel at nawa ay patuloy po tayo na sumusubaybay sa mga pagtalakay po natin dito po sa ating pong channel. Sa gayon ay patuloy po tayo na maihanda, lalong-lalo na po sa tinatawag na kung panahon na tayo po ay kunin ng Diyos ang ating pong hiram na buhay, at the same time ay kung dumating man yung panahon na ang Panginoon ay bumalik o kaya ay magpakita. Po. So, ang pag-uusapan po natin sa ngayon ay ito po ay medyo na-overlook po ng marami pong mga tagapagturo. Isa na po ako doon dahil ako po ay hindi naman po ninyo maitatanong at hindi naman po dapat ay pagmalaki. Tapos din po ako ng paaralang Biblia at medyo bumilang na din po ng mga taon. Ako po ay nagpastor at the age po 21 at siyempre ako po ay 57 na po sa ngayon, darating pong March. Okay, so ibig sabihin malayo-layo na po yung paglalakbay sa larangan ho ng pagtuturo ng salita ng Diyos at pagiging isang pastor ng isang lokal na simbahan. Kaya ay lugar na kung saan ay ito po ay ating pong pinamumunuan ang gawain po ng ating Panginoon. Okay? So, katulad po ng aking nabanggit kanina ay sa tagal ko po na ako po ay nagpapastor at siyempre dumadalo po tayo sa mga tinatawag pong mga seminars, mga conferences, at iba't ibang mga training after po na mag-aral sa paaralang Biblia. Subalit po, katulad po ng isang bagay o kaya isang katotohanan na hindi po natin ay matatakasan. Ako po, inaamin ko po yan. Ewan ko lang po kayo, bilang mga nag-aaral, nagbabasa, nakikinig ng salita ng ating Panginoon, kung madalas ba itong nadadaanan, kaya ito po ang ating pong pag-uusapan, ito pong Luke chapter 14, verse 26, 27, and verse 33. Ayan. So, ang mga nakasulat po dito ay may tuturing po natin na shocking, Shocking. Ibig sabihin ay nakakashock o kaya ay nakakamangha, o kaya nakakatulala. Kapag ito po ay ating pong binasa, ay noong po mga panahon na hindi ko pa po ito nauunawaan at hindi ko pa po ito nararanasan sa aking buhay. Ito po ng Luke 14 ay takot na takot po ito na basahin dahil unang-una po ay kahit tapos po ako ng paaralang Biblia at marami na po akong training, mga seminars, mga conference and conventions pa yan. Marami magagaling na mga tagapagturo ay akin pong ikinalulungkot na hindi man lamang ito po natalakay. Siguro ay katulad ko rin po na iniiwasan ko po itong talata na ito na daanan sapagkat kapag ito po ay nababasa ko ng mga panahon ay sumasakit po yung ulo ko sapagkat hindi ko po ito maunawaan. Po? At palagay ko po hindi lamang po ako ang ganito po ang kalagayan kundi napakarami po natin. But praise God dahil po ang banal na Espiritu ay hindi ho tumitigil sa kanya pong pagpapaunawa at pagbubukas ng puso at isipan sa marami pong mga tao na naghahanap ng kanya pong banal na pangunguna. Po? Ayan, katulad nga po ng nasabi ko doon sa isang video na sa akin pong panonood ng mga videos diyan po sa sa YouTube ay isa lamang ng tao yung aking nakita na nag-discuss po nito at masasabi ko yung discussion o yung pag-share po niya ay may tuturing din po natin na isang traditional, Ayan, ibig sabihin, ito yung maaaring karaniwan na din pagkaunawa ng marami. Ngunit, hindi ho naipapaliwanag katulad po nung na-discuss natin kanina o kaya noong ito pong sinundan ng video na ito patungkol po sa tinatawag na three ways of disciple making. Ayan, so ayan, bakit po sinasabi pong shocking? Ito pong Luke chapter 14 verse 26, 27, and 33. Kasi nga po, isipin po natin, kakaiba ho yung pagdidiin ng ating Panginoon sa isang tao na kung saan ay
susunod sa kanya o nais pa lang maging alagad. Kaya basahin po natin ito, no? Palagay ko talagang hindi lamang ho ako ang nasasyak dito, kundi maging po yung mga matataas na din po yung mga pinag-aralan sa Biblia. Palagay ko po ay hindi po nila ito dinaanan at hindi rin po nila ito tinatalakay sa kanilang mga grupo na kinabibilangan. Dahil kapag ito po ay tinalakay, ewan ko lang kung meron hong matira ho na mananampalataya doon ho sa lugar na yun kapag ito po ay diniscuss na hindi po alam kung paano ho ibabahagi. Ano po? Kaya sabi ho dito ng ating Panginoong Hesus, kung usapin po ay ang pagiging tagasunod o pagiging alagad ng ating Panginoon, ang ating hong Panginoon ang nagdeklara nito at word for word po ito ay kanya hong sinabi doon po sa mga tao noong panahon po niya. Yung pong napakaraming mga tao na sumusunod sa kanya, ay kanya po itong sinabi, no? Sinabi niya po ito, talagang, ewan ko lang kung ano po ang dating sa mga tao ng mga salita na ito ng ating Panginoon. Pero ako po ay naniniwala, baliwala naman ito sa mga tao nung panahon kasi nga, ang gusto lang naman ng mga tao kung bakit ang ating Panginoon ay sumusunod sa kanya, no? Ang gusto ng mga tao nung panahon, gumaling sa karamdaman, mapalaya sa pagkalipin ng masasamang espiritu, makakita ng mga himala, no? So, kaya sila ay sumusunod kasi ganun, no? Pero yung sasabihin talaga na sumunod sa ating Panginoon ay palagay ko po ay kulang, no? O kaya ay hindi po sila interesado. At isa pong katunayan dyan, yung kung tayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan, yung sinabi po ng ating Panginoon Jesucristo na siya po ay nagpagaling ng 10, no? Na may mga karamdaman. Pero after ho nung sila ho ay mapagaling, alam niyo po ba ilan ho ba yung bumalik sa ating Panginoon? Alam naman natin yun na hindi ho nagbalik ho yung 10. Ang bumalik ho ay isa. Isipin mo, isa lang. Out of 10 ay isa lamang ho ang bumalik sa ating Panginoon. Kaya ito po, ito po yung sabi ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung ikaw po ay hindi pa dumadaan dito at hindi mo po ito nababasa at hindi mo rin po ito naunawaan at wala pa rin po sa iyo nag-discuss ng bagay na ito, it's about time to face the truth, no? So pag-aralan po natin mabuti ito. Kailangan po natin itong unawain sa gabay at pagtuturo ng banal na espiritu. At ito po ang sabi dito, kung sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi napupot sa kanyang sariling ama, isipin po natin ito. Matindi po kailangan daw pong kaputan, okay? Kaputan ng isang tao na susunod sa Panginoon na gustong maging alagad ang kanyang ama, ang kanyang ina, ang kanyang asawang babae, mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo at pati sa kanyang sariling buhay man. Sabi doon, pagka hindi kinaputan, ang sabi ng ating Panginoon, ang kanya pong deklarasyon, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Naunawaan po ba natin? Kaya hindi po putso-putso, hindi ho biro kapag ang usapin po ay pagsunod o kaya pagiging alagad ng ating Panginoon. Matindi po ang hinihingi po ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, ay kung iiwasan po natin ito, kung iiwasan natin ito, ay hindi rin magagawa natin yung Great Commission ng ating Panginoon. Hindi na rin sana inutusan ng ating Panginoon yung 11 na natira out of 84 na ginawa ng ating Panginoon na alagad niya ay 11 lang ho yung natira. At yun ho yung kinumission niya sa Matthew chapter 28, verse 16 to 20. No po? At hindi lamang po yan, Sabi po ng verse 27, at sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Matindi po, hindi talaga maaring maging alagad. No? Ayan. At dito sa verse 33, ang sabi dito, kaya nga ang sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyan tinatangkilik ay hindi maaaring maging alagad ko. Ayan. So matindi po kaya kapag ito po ay nabasa ng sino pa man, shocking po talaga. Shocking. Shocking talaga. Masasyak po talaga. Kahit pa sabihin po natin ay ang mga taong nag-aral po ng paaralang Biblia, nakapagtapos po ng doctorate o ano pa man na matataas o divinity man, ay kapag dumadaan po dito, ay talagang masasyak po talaga, no? Kasi deklarasyon po ito ng ating Panginoon. Ayan. Kaya kung nais po natin na maunawaan po itong Luke chapter 14 verse 26, 27 and verse 33, ay meron po tayong mga details po niyan dito po sa ating pong channel.
At gabayan po nawa tayo ng ating Panginoon sa patuloy po nating pag-aaral. Or else, ay pwede naman po ako na ang iyong lingkod ay i-discuss po ito sa inyo sa gabay at pagtuturo ng banal na Espiritu. Para maunawaan po natin kung ano ba talaga itong sinasabi na ito ng ating Panginoon. Maunawaan po natin ito. Nung una po talaga, hindi ko po talaga ito maunawaan. Napakasakit po ng ulo kapag ito po ay akin po pinipilit na unawain. At hindi po ito maunawaan ng sino pa man, maliban na po ang kanyang guro, ay ang banal na Espiritu sa kanya pong buhay. Kaya umaasa po ako sa mga tagapanood po natin na isang araw ay magkikita-kita po tayo sa isang seminar o kaya sa isang training o kaya ay conference para sa gayon po ay talakayin po ang mga katotohanan ito. Sad to say, marami po ngayon ang mga mangangaral, marami po ngayon ang mga pinuno ng simbahan na hindi po dumaan sa Luke 14. Totoo po yan. Hindi po sila dumaan sa Luke 14. So ano po yung katunayan na hindi po sila dumaan? Hindi normal, hindi po nila ipinapangaral ang Luke 14. So sa madaling salita, kung si Jesus po ang ating pong tatanungin, sasabihin ni Jesus, ay hindi ko yan tagasunod. Bagaman, pwede kong sabihin, ang mga taong yan ay mananampalataya ko lamang. Maaaring yun ang sabihin ng ating Panginoon. Kasi diniinan po ng ating Panginoon itong Luke 14, verse 26, 27, and verse 33. Sabi ng ating Panginoon, hindi talaga eh. Kaya bago maging tagasunod o alagad ng ating Panginoon na isang tao, kinakailangan unay maunawaan po niya itong Luke 14, at pagkatapos ay magawa niya ito sa kanyang puso at isipan, at sa gayon, kapag ito ay nangyari na, siya po ay certified na alagad ng ating Panginoon. At siyempre alam po natin, ang susunod po diyan ay sa pagiging alagad, doon po sa tinatawag na 5 signs of growing faith, ay ang pagiging iglesia. Tandaan po natin, ang pagiging iglesia ay larawan po yan ng pagiging kabiyak, na ang binibigyan po ng pansin dyan ay walang iba, kundi po ang commitment ng tao sa ating pong Panginoon. Kaya doon po ang ating pong direksyon, doon po ang ating direksyon. Kaya kung ikaw ay nagnanais na lumago ng iyo pong pananampalataya, kinakailangan po natin ang focus natin sa pangalan po ng ating Panginoon. No? At kung nais naman natin na tayo ay lumalim ang ating relasyon sa ating Panginoon, focus din po tayo sa ating Panginoon. Dahil siya po ang sentro ng ating pong relasyon sa Diyos at sa ating pong pananampalataya. Katulad doon na sinabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hayaan po natin na tulungan tayo ng ating Panginoon na maging sakdal ang ating pananampalataya. Dalhin po tayo nito sa isang tunay, matibay at matatag na commitment natin sa ating Panginoon. Muli po, marami pong salamat, and to God be all the glory and praise. At kung tayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, tulungan po natin ang channel na ito at pakishare na rin natin upang sa gayon ay marami pang mga tao ang maabot po ng salita ng ating Panginoon. Marami pong salamat. Pagpalain tayo ng pong may kapalan. Amen.